Kumapit ka mabuti, Abdo! Anong di ako kakapit? Ang bilis-bilis mo magpatakbo. Maktonyo naman parang gusto mo na lang ako talagang malaglag eh. Sigawan namin ni Abdo habang mabilis kong pinapatakbo ang motor ko sa kagubatan ng Leyte. Gabi na at masyadong madilim noon dahil tinatakpan ng ulap yung liwanag ng buwan. Ako nga pala si Tonyo o mas kilala sa tawag na Mang Tonyo. Kilala ko sa aming baryo bilang mga ngatay ng aswang. Binibenta namin yung ulo o hiyas ng aswang kapalit ng pera sa mayor namin. Wala na akong kahit na sino sa buhay kaya ginawa ko na lang yung misyon ang ipagtanggol ang mga tao laban sa aswang. Sa likod namin ay may humahabol na nilalang na mas mabilis pa sa ligaw na baboy ramo. Kung titingnan pa lang, alam ko nang bagito pa lang itong aswang na ito. Kahit na pulang-pula ang mga mata niya at kasing talim ng bagong hasang itak ang mga ngipin niya, alam kong di ako dapat masyadong matakot dahil kumpara sa lahat ng nakalaban kong aswang, ito ang pinakamadaling matukoy kasi hindi pa niya kayang itago ang anyo niya sa dilim kaya alam kong madali lang siyang puntiryahin. Pinarado ko ang motor ko at nagtago kami sa puno para matimingan ng aswang. Abdo, huwag ka maingay baka marinig tayo. Bakit ako? Ikaw nga to nagsasalita dyan eh. Shh! Ikaw nga to nagsasalita dyan eh. Tahimik na lang tayo. Si Abdo ang pinakamatalik kong kaibigan pero mas gusto niyang tawagin ko siyang sidekick ko dahil ang lakas daw maka-superhero duo. Hindi lang siya basta kasama sa laban, siya rin ang nagpapagaan ng loob ko. Sabi nga nila, mas nakakatakot ang aswang kapag mag-isa mo itong haharapin. Mang Tonyo, sa tingin ko, narinig na tayo eh. Tingnan mo, lumalapit. Pabirong sabi ni Abdo. Kahit kailan talaga, kahit na delikadong sitwasyon, di nawawalan ng biro ang taong ito. Abdo, tumimik ka nga. Gamitin mo yung sibat mo, hindi ang bibig mo. Sigaw ko sa kanya habang hinahanda ko yung itak ko. Lumapit ang aswang sa amin at isang malakas na sigaw ang pinakawalan nito. Sapat para mag-echo sa buong kagubatan. Abdo, ngayon na! Gamit ni Abdo ang sibat niya at gamit ko naman yung itak ko. Sabay kaming tumakbo para sugurin yung aswang. Agad namang namatay ang aswang. Ni hindi man lang umabot ng 1 minuto yung laban namin sa kanya. Akala mo matatakot kami sa'yo, no? Trick lang namin yon. Trick or treats! Habang humihingal, tiningnan ko yung napatay naming aswang. Isa lang to, Abdo. Marami pang aswang na higit na mas malakas kaysa sa isang ito. Pero huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, kasama mo ko. Dahil alam kong maaasahan kong andyan ka din para sa akin. Nakatinginan kami ni Abdo. Alam naming di magiging madali tong tinahak naming landas. Alam naming simula pa lang to at sobrang dami pa naming pagdadaanan. Marami pang aswang ang haharapin. Handa na ako, Mang Tonyo. Sa susunod na laban natin sa aswang, sana ako naman ang bida. Umay na maging sidekick eh. Ewan ko sa'yo, Abdo. Ikaw lang naman ang nagsasabing sidekick eh. Matapos noon ay umuwi na kami para magpahinga at mag-insayo. Lumipas ang ilang linggo at napagdesisyon na namin na ipagpatuloy yung paglalakbay namin. Naisip namin sa dalampasigan dumaan para walang masyadong tao na madamay sa kaguluhan. Dahil alam namin na kahit saan kami magpunta, sinusundan kami ng mga aswang. Habang naglalakad, biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Kaya alam naming may panganib na naman sa paligid. Abdo, ramdam mo ba yon? Parang may kakaiba sa hangin ngayong gabi, no? Oo nga, Mang Tonyo. Parang mas malamig to kaysa sa normal. Naku naman, di pa ako ready Baka naman may bagong aswang na naman nalalapit sa atin. Kinalikot ni Abdo yung daladala niyang lumang radyo para marinig namin kung may babala ba tungkol sa aswang ngayong gabi. Biglang may narinig kaming mahinang ungol mula sa di kalayuan. Mang Tonyo, narinig niyo po ba yun? Parang may umuungol Oo, naririnig ko din. Tara, daan-daan nating lapitan.
Itinigil na niya ang pag-aayos ng lumang radyo at agad na inihanda ang kanyang sibat. Hinanda ko na din yung dala kong itak. Pumunta na kami kung saan nanggagaling yung ungol. Habang papalapit kami, mas lumalakas pa yung ungol. Medyo madilim pa, pero may nakita akong matandang babaeng nakahandusay sa sahig. Mang Tonyo, aswang ba yun o tao? Di ko pa masabi. Pero kailangan natin mag-ingat. Baka patibong lang ng mga aswang to. Dahan-dahan naming nilapitan ang nakahandusay na matandang babae sa sahig. Lumod ako sa tabi niya. Sa paglapit ko, nakita kong ang dami-dami niyang sugat sa katawan. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako, pakiusap. Magtitingin-tingin lang ako sa paligid para masigurado kong ligtas tayo. O sige, ako nang bahala kay nanay dito. Nay, ano pong nangyari? Bakit ka nagsasunbaiting sa gabi? Aba, loko-loko kang bata ka. Anong sunbaiting? Sinundan ako ng aswang mula sa nayon. Aswang na mula sa nayon? Ilan sila? Nasaan na ba yung iba? Isang aswang lang. Malakas siya at sobrang bilis. Bigla kong may napansin na kakaibang kilos ng anino sa kapunuan. Abdo, maganda ka. May paparating. Agad kong hinugot yung itak ko habang si Abdo naman ay mahigpit na hinawakan ng sibat niya. Habang inaabangan namin ang pagsugod ng aninong nakita namin, biglang sumigaw yung matandang babae. Isang sigaw na nagdulot ng kakaibang kirot sa tenga ko. Napatingin ako kay Abdo at kita ko ang pagtataka sa mukha niya. Mang Tonyo, hindi kaya... Di na natuloy ni Abdo ang sasabihin niya nung biglang tumayo yung matandang babae. Nagbago yung anyo nito. Mula sa isang mahinang biktima, naging isang nakakatakot na nilalang na may mahabang kuko at nagliliwanag na mga mata. Abdo, aswang! Nagpapanggap lang siya! Agad naming sinugod ni Abdo yung aswang. Naging mabilis at marahas ang pakikipaglaban namin sa matandang aswang. Higit na mas malakas ito kaysa sa baboy ramong nakalaban namin nung nakaraan. Sa wakas, nang mapagod ang aswang, nagkaroon kami ng pagkakataon. Ngayon na, Abdo! Agad na kinuha ni Abdo ang abong pamatay ng aswang at sinaboy ito sa aswang. Dahilan para mapatumbay yung matanda. Humihingal at pawisang tumingin kami sa isa't isa. Mang Tonyo, grabe yun. Akala ko katapusan na natin eh. Oh, akala ko ba gusto mo maging bida sa next na laban sa aswang? Ox na pala ako sa sidekick. Grabe, nakakapagod. Naku, Abdo. Walang-wala pa yan sa mga ibang aswang. Tara na, marami na tayong aswang na dapat katayin. Dahil sobra kaming napagod sa pakikipaglaban sa matandang aswang, nagpasya kaming magpahinga malapit sa isang ilog. Nakilala sa pagiging tahimik at kilala din dahil sa sobrang linaw ng tubig nito. Sobrang payapa ang paligid na parabang natigil muna lahat. Habang nakaupo kami ni Abdo sa tabi ng ilog, ay naghahanda kami ng apoy para sa hapunan namin. Nagulat ako dahil bigla na lang naglabas si Abdo ng maliit na harmonika sa bulsa niya. Mang Tonyo, alam mo ba ang pinakamagandang gamot sa pagod at puyat? Ano? Alak? Nge, anong alak? Musika, Mang Tonyo, musika. Sinimulang hipan ni Abdo ang harmonika niya. Aba, at kailan ka pa natutong tumugtog niyan, ha? Sa tuwing tumatakas ako sa pag-iinsayo natin laban sa mga aswang, nagpa-practice ako nito. Huwag ka mag-alala. Pag natutulog ka, nagpa-practice din akong lumaban. Kaya, quits lang. Bigla kaming may kakaibang tunog na narinig mula sa kabilang panig ng ilog. Abdo, huwag mong sabihing may aswang na naaakit sa pagtugtog mo. Kakaiba ka talaga. Feel ko, baka naman gusto lang niyang sumali sa duo natin. Dapat mag-audition muna sila, no? Kahit nagbibiro si Abdo, makikita mong alerto pa din siya dahil dahan-dahan niyang kinuha yung sibat niya. Panay ka talaga, kalokohan. Audition ka dyan. Teka muna, tingnan natin kung ano yun. Kinuha ko na din yung itak at inayang tumawid sa ilog si Abdo. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinagmumula ng tunog.
Kung kakanta yan, alam mo, wish ko lang sana maganda yung boses niya. Shh! Kamaingay. Ay, wow! Librarian yan? Shh! Abdo, ano ba? Yung inaakala naming aswang isa lang palang normal na malaking baboy ramo. Hindi aswang. Nagulat pa nga to sa amin kaya mabilis itong tumakbo palayo. Ay nako, baboy ramo lang pala. Akala ko kung ano ni. Sabi ko naman sa iyo mag-audition yan Baka gusto lang niyang mag-apply bilang bagong sidekick kapag napagod na ako. Nako, kung sidekick lang din, ikaw na ang pinakamaingay pero pinakamabisa. Di ko na kailangan ng dagdag na daldal, no? Bumalik na kami sa niluluto naming hapunan sa apoy na ginawa namin. Alam kong masaya yung mga araw na ganito lang kami, pero alam kong di kami kikilos. Pero alam kong kung di kami kikilos laban sa aswang ay walang ibang gagawa nito. Abdo, bukas magiging seryoso na ako ulit ha. Pero ngayong gabi, okay lang na chill-chill muna tayo. Salamat sa musika at sa mga corny jokes mo. Tandaan mo, Mang Tonyo, di naman tayo dapat laging seryoso Kailangan nag-i-enjoy din tayo paminsan-minsan. Pagkatapos ng magaan na gabi sa tabi ng ilog, masigla kaming nagpatuloy ni Abdo sa aming paglalakbay. Pero habang mas lumalayo kami, naramdaman na naman namin ulit yung bigat ng responsibilidad namin. Ang creepy. Alam mo, pakiramdam ko, parang may mga mata sa paligid natin na nakatingin sa atin. Malamang meron yan. Siyempre, tinitingnan tayo ng mga hayop na nadadaanan natin. Sana kung mata lang ng hayop Ang masama nito, may mga mata pa ng kung ano-ano Habang naglalakad kami, may napansin akong kakaibang liwanag na dahan-dahang lumalapit sa amin. Abdo, nakikita mo ba yung liwanag na yan? Tinuro ko sa kanya kung ano yung tinutukoy ko. Ay, Mang Tonyo, baka may disco sa gitna ng gubat. Gusto mo bang sumayaw? Ito talaga panay kalokohan Huwag ka muna magbiro. Kailangan natin maganda kasi hindi natin alam kung ano na naman yan. Nang lapitan namin yung liwanag, nagulat kami kasi naging magandang babae itong may hawak ng parang sulo. Magandang gabi, mga ngatay. Ako si Linda, isang diwata ng gubat. Nandito ako para magbigay ng babala. Ha? Diwata? Sa totoo lang, sa tagal ko ng mga ngatay ngayon lang ako nakakita ng diwata. Di din ako naniniwala na totoo yung sinasabi ng babaeng ito na diwata daw siya. Sa tingin ko, isa siyang mandarangkal at nandito siya para akitin kami. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba totoong diwata to o aswang na nagpapanggap ng magandang babae lang to para maakit tayo? Diwata pala Baka pwede mo akong bigyan ng mahiwagang sibat, Miss Diwata, para mas mabilis naman yung trabaho namin. Sa kasamaang palad, wala akong mahiwagang sibat na may bibigay sa inyo. Pero may babala ako para sa inyo. Isang malakas na aswang ang nagtatago sa gubat na ito at balak niyang atakihin ang inyong baryo. Kailangan niyong pigilan siya bago pa mahuli ang lahat. Ulat ako sa sinabi niya. Kasi kung aswang siya, bakit niya kami binibigyan ng ganitong klasing babala? Nakita ko naman na di din kumbinsido si Abdo na totoo yung sinasabi ng magandang babae na to. Totoo ba? Kung ganon baka pwede kang sumama sa amin, Miss Diwata. Mukhang magaling ka sa ganyang mga balita Baka makatulong ka pa. Ang mga diwata ay hindi maaaring makialam ng direkta sa mga labanan. Ngunit bibigyan ko kayo ng gabay kung papaano matunto ng aswang na ito. Binigyan niya nga kami ng mapa at saka umalis. Nakakapagtaka na umalis lang siya ng ganun-ganun lang. Ang luma naman ng mapa. Aanin natin tong mapa. Sana may GPS man lang tayo, no? GPS ka dyan, Abdo. Sa gubat, mapa lang sapat na. Tara na, gamitin natin tong mapa na to para matuntun yung aswang na sinasabi niya. Kailangan natin maging maingat. Mukhang malakas ang kalaban natin ngayon.
Naniniwala ka sa kanya? Hindi ko alam. Pero wala namang masama kung maniniwala tayo, di ba? Duda pa din ako sa diwatang yun eh. Feeling ko, mandarangkal tapos nililito tayo. Diwata pa. Para naman tayong ginagawang bata eh. May punto si Abdo. Pero di ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, dapat ko siyang sundin. Habang naglalakad, reklamo pa din ng reklamo si Abdo dahil di niya maintindihan kung bakit sinunod namin yung sabi ng magandang babae kanina. Alam mo, feeling ko, nakrasyan mo lang yung babae kaya ka sumunod sa kanya. Di ko pinansin ang komento niya at pinagpatuloy ko lang yung pagsunod sa mapa. Basta Mang Tonyo, ang hiling ko lang, kung may susunod na diwata, sana naman may dalang stocks naman. Para naman mas masaya itong paglalakbay natin. Hay naku Abdo, ikaw talaga kahit kailan. Napapansin namin na sa pagsunod namin sa mapa, mas palalim kami ng palalim sa gubat. Ayon sa mapa, yung aswang na may balak atakihin yung baryo namin ay nagtatago malapit sa isang malaking puno ng balete. Lugar na kilala sa mga alamat bilang tirahan ng mga engkanto at iba pang nilalang. Puno ng balete? Tingnan mo ang komikal naman ito. At ang inuto lang tayo ng babae. Tara na, Mang Tonyo. Ano ba Abdo? Kanina ka pa nagre-reklamo. Kung gusto mo, maiwan ka na kaya. Speaking of iwan, may tanong ako sa iyo, Mang Tonyo. Ano yon? Asan yung motor mo? Bigla kong naalala na may motor na nga pala kaming ginagamit. Ba't ngayon mo lang pinaalala? Ang layo-layo na ng nalakbay natin. Anong gagawin ko? Ngayon ko lang din naalala. Pero, pabalik ako sa balete. Anong biglang may white lady doon? Kapre? Duwende? Naniniwala ka sa mga yon? Exactly. Di tayo naniniwala sa mga yon. So bakit tayo naniniwala sa diwata? Di ko din alam sa sarili ko pero meron sa loob ko na nagsasabing kailangan kong paniwalaan yung sinasabi ng babae kanina. Nang malapit na kami sa puno ng balete, ibiglang lumamig yung simoy ng hangin. Mang Tonyo, ramdam mo ba yun? Parang biglang lumamig. Oo, ramdam ko. Ibig sabihin nito, malapit na tayo. Mag-ingat ka Abdo. Hindi natin alam kung gaano kalakas ba yung sinasabing aswang ng babae kanina. Pagdating namin sa puno, may nakita kaming malalim at madilim na kuweba sa ilalim nito. Tingnan mo, baka dito sa loob nagtatago yung aswang. Baka half aswang, half duwende yun. Alam mo, imbis na magpatawa ka dyan, maganda ka kaya. No need na, basta kasama kita, palagi akong handa, Mang Tonyo. Alam kong kahit nagpapatawa siya, nakikinig pa din siya sa utos dahil ninandangan niya yung sibat niya at inabot sa akin yung itak ko. Pero kung may lumabas na pizza delivery boy mula dyan, mas maganda. Ikaw, kanina pa panay pagkain ang nasa isip mo. Paano? Kailan palas kain natin? Kunti na nga lang, kakainin na kita eh. Ha? Ano yun? Tumigil sa kakatawa si Abdo at nabigla nung may narinig na hakbang mula sa loob ng kuweba. Mas nilapit pa namin yung ulo namin para makita kung ano yon at nagulat kami nung may lumabas na kuneho. Ay, kuneho! Ayan, kuneho nga, literal. Natigil ang tawanan namin na may biglang lumabas na nilalang. Mataas at nakakatakot ang itsura. May mahabang kuko at mapupulang mata. Walang duda, isang aswang. Abdo, eto na. Sabi sa'yo, totoo yung sabi ng babae kanina eh. Ano ba yan, Mang Tonyo? Ngayon ba dapat magsumbatan? Ikaw ba yung pinag-uusapang mga angatay ng aswang dito? Ang tapang mong pumasok sa teritoryo ko, ha? Tingnan natin yung galing mo. Ay wow! Kilala ka! Ako boss aswang, walang acknowledgement para sa akin. Ikaw ang uunahin kong kainin. Agad namang tumakbo si Abdo. Joke lang pala. Huwag mo na pala akong i-acknowledge. Mang Tonyo, tulungan mo ako. Sungit itong aswang parang matagal nang walang ano eh. Abdo,
Tama na muna biro! Lumaban tayo! Pagsigaw ko noon, isabay naming sinugod ang aswang. Pinalibutan namin ang aswang at sinamantala ang bawat pagkakataon para umatake. Habang nakikipaglaban kami sa aswang, inakwa pang magbiro ni Abdo. Mang Tonyo, sigurado ka bang hindi to audition sa horror movie? Grabe umarte tong aswang na to eh. Ang OA! Natawa ko sa biro niya kahit naabala kami sa pakikipaglaban. Halos tumagal din ng 1 oras yung pakikipaglaban namin bago namin natalo yung aswang. Abi, challenging to ah. Buti natapos na. Pero sana sa susunod, kada may matatalo tayong aswang meron tayong reward na fried chicken. Pampalakas man lang. Abdo, ikaw talaga. Kahit kailan. Tara na, umalis na tayo dito bago pa may sumunod na mag-audition ko no. Umalis na kami doon at nagdesisyon magpahinga sandali sa ilalim ng mga puno ng nara na nakita namin. Naglabas si Abdo ng maliit na kaldero at sinimulang magpainit ng tubig para sa kape. Mang Tonyo, alam mo, ang tagal-tagal na natin magkasama. Hindi ko pa naririnig kung paano ka nga ba nagsimulang maging mga ngatay ng aswang. Ano bang kwento mo? Napangiti ako, saka humigop ng kape bago nagsimulang magkwento. Nako, mahabang kwento yan. Pero dahil mukhang may oras naman tayo ngayon, sige, ikukwento ko sa'yo. Pumwesto ng magandang upo si Abdo para makinig sa akin. Matagal na to eh. Nung bata pa ako, mga 10 taong gulang pa lang yata ako nun, sa baryo namin sa Leyte, may lumang bahay kasi doon na malapit sa bahay ampunan kung nasan ako. Kilalang kilala yung bahay na yon. Pinag-uusapan kasi lagi yun ng mga tao doon. Kasi tuwing gabi daw may kakaibang nangyayari doon. Grabe, spooky. So, eto na nga. Isang gabi, para patunayan ko sa mga kalaro ko sa ampunan na hindi ako iyakin at duwag, pumasok ako sa bahay na yon, dala yung sulo. Doon ako unang nakakita ng aswang. Alam mo yung mga nakaangat na bahay tapos makikita mo yung ilalim? Parang ganun yung bahay. Tapos nagtatago yung aswang sa ilalim nun. Nung nakita niya ako nagmamadali siyang umakyat. Grabe takot ko nun. Grabe naman kasi yun. Paano ka nakaligtas? May matandang manunugis na nakakita sa akin pumasok doon. Si Tata Pito. Kilala siya bilang manggagamot at albularyo dun sa amin. Pero di alam ng lahat na manunugis din siya. So, ayun na nga. Nung nakita niya akong pumasok sinundan niya ako at ginamitan niya ng orasyon at agimat yung aswang. Kaya natalo niya yung aswang. Pagkatapos noon, inampun niya na ako at tinuruan ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga aswang at kung paano sila labanan. Kaya pala ang galing mo, Mang Tonyo. 10 years old ka pa lang pala Nagte-training ka na. Oo, Abdo. At hindi lang yun. Tinuruan din ako ni Tata Pito na hindi lang lakas ang kailangan mo para manalo sa pakikipaglaban sa aswang. Malaking bagay din ang diskarte. Kaya pala sabi mo, hindi lang tayo basta-basta susugod. Kailangan talaga lagi may plano at strategy. Oo, totoo kasi yun. Alam mo ba mula nun, hindi na ako tumigil sa pakikipaglaban sa aswang. Hanggang sa makilala na ako bilang mangangatay ng aswang dito sa Leyte. Nung namatay na si Tata Pito, dahil sa katandaan, naging misyon ko na ang protekta ng baryo natin laban sa mga aswang. At kalaunan pati na din yung iba pang lugar. Grabe, di daming aswang na nun. Oo, marami na ako nakasalamuhang aswang. At sa tingin ko naman kada aswang may natututunan akong bago. Grabe, inspiring. Thank you sa pag-share nyo Alam mo, mas lalo tuloy ako nagiging thankful na nakasama kita sa laban Alam mo ba, idol kaya kita. Hindi lang dahil ang galing mo sa pakikipaglaban sa aswang. Idol kita kasi may puso ka Nako, wag mo ako binobola masyado Baka lumaki ang ulo ko niyan.
Mahirap pakipaglaban sa aswang pag malaki yung ulo. Basta, Mang Tonyo, kasama mo ko. Kahit ayaw mo na sa akin wala kang magagawa, kasama mo pa din ako. Ipipilit ko yung sarili ko sa iyo Oo, sa tingin ko naman hindi kita aayawan Sino na lang ang magtitimpla ng kape ko, di ba? Matapos namin magpahinga at magkwentuhan, nagpatuloy na kami ni Abdo sa paglalakbay namin. Mas naging masukal at madilim ang mga daan sa gubat. Nagpahinto kami nang may marinig kaming hagulgol sa isang kuwebang nakita namin. Ang Tonyo, narinig niyo ba yun? Para bang may umiiyak Nilapitan namin yung pinagmula ng iyak. Grabe, kung ano-ano talaga yung naririnig sa gubat no? Pero nakakatakot naman tong pag-iyak na to. Kailangan natin maging alerto Hindi natin alam kung aswang na naman ba yan o ano. Habang lumalapit kami sa pinanggagalingan ng tunog, ay unti-unting lumitaw sa amin ang isang lumang balon at napapalibutan ng mga lumot at baging. Mas lumakas pa yung paghagulgol na naririnig namin. At sa bawat takbang namin papalapit, mas bumibigat dahil di kami sigurado kung ano ba yung naririnig namin. Tingnan mo yung balon. Diyan yata nanggagaling yung iyak Oh, bakit ako? Ikaw na lang. Kasi sinabi ko. Hindi, andiyan ka naman O sige, bato-bato pick na lang tayo. O sige, bato-bato pick tayo. Bato-bato pick! Uy, ano yan? Bakit ka nagdadasal? Oh, prayers yan. Di ba walang tatalo sa prayers? Tingnan mo na yun, dali. Ano ba yan? Mamaya multo yan Anong ano ba yan? Umapatay ka nga ng aswang tapos multo takot ka. Ikaw nga din Ba't ayaw mong ikaw tumingin? Basta, ikaw na lang tumingin. Inalis namin yung mga dahon na nakaharang sa bukana ng balon pero di pa din namin tinitingnan yung loob nito. Ano? Ako pa din titingin? Ano? Bato-bato pick uli? O sige, bato-bato pick uli. Bato-bato pick! Oh, talo ka Paano ako natalo prayers na nga ako. Kala ko walang tatalo sa prayers. Nakadipa ako, di ba? Oh, si Jesus mismo ako, so mas powerful sa prayers. Hala, pwede ba yun? Pauso naman to si Mang Tonyo. Sige na, silipin mo na lang kasi. Gamit yung sulo na hawak namin, isinilip na ni Abdo kung ano man yung nasa loob ng balon. Hello! May tao ba dyan? Kung aswang ka, magpakilala ka! Nagbibiro si Abdo pero maririnig mo sa boses niya na natatakot at kinakabahan siya. Walang sumagot kay Abdo. Natakot kami dahil mas lumalakas pa yung iyak. Tulungan niyo po ako! Mang Tonyo, hindi ko alam kung anong gagawin. Parang tao naman yung iyak niya Pero sa gitna ng gubat, mahirap magtiwala either aswang yan or multo. At wala tayong training laban sa multo. Pero paano pag tao? Mukhang bata pa yan. Kailangan niya ng tulong natin. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang siya dahil nag-assume tayong aswang siya o multo. Subukan natin alamin kung ano yung nangyari sa kanya. Kumuha ko ng lubid at ibinaba sa balon. Di namin alam kung gaano kalalim yung balon. Pero umaasa kaming umabot ito sa ilalim. Yung hagulgol kanina ay humina kaya sa tingin namin nakita na ng bata yung lubid. Tulungan niyo ako, please! Umabot ka sa lubid, bata! Itataas ka namin! Nakakapit na po! Ilang sandali pa, inagsimula na naming hilahin yung lubid. Nang umabot na sa itaas yung bata, hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Sobrang dumi ng bata, basang-basa at nangangatog. Oh, paano ka napunta dyan? Tanong ni Abdo habang inaalalayan ng bata. Naglalaro po ako malapit dito kanina. Akala ko po safe pero nahulog ako. Akala ko po wala na makakita sa akin dito Binigyan namin siya ng pinakamaliit na damit na meron kami. Pero malaki pa din ito para sa kanya. Anong pangalan mo, iho?
Marco Matthew Maralita Makisig Jr. po. Teka po, mababait po ba kayo? Oo, mga superhero kami. Kaya Marco, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na, iuwi ka namin. Oo Marco, at siguraduhin mong mag-ingat ka sa susunod ha. Hindi lahat ng oras may tao dito sa gubat. Mahirap na kung walang makakita sa'yo. Opo, thank you po sa pagliligtas sa akin. Pag naglalakad kami pabalik sa baryo para ihatid si Marco sa bahay nila, sinamantala ko ang pagkakataon para makipagkwentuhan kay Abdo. Abdo, sa tagal natin magkasama, bira kitang marinig magkwento tungkol sa sarili mo. Bakit ka ba talaga sumasama sa akin sa ganitong buhay? Hindi biro tong ginagawa natin ha. Sobrang delikado pa. Nakita kong pagod na si Marco sa paglalakad kaya pinasan ko siya sa balikat ko. Mang Tonyo, Alam mo po ba, lagi ako nagbibiro at nagpapatawa. Madalas ginagawa kong kalokohan ng lahat. Pero sa totoo lang, malungkot ang buhay ko bago kita nakilala. Lumaki ako sa hindi kompletong pamilya. Wala akong kapatid at maaga akong nawalan ng magulang dahil sa bagyo. Nagpasapasaan ako ng mga kamag-anak namin pero maski isa sa kanila, wala naman totoong nagmahal sa akin Nakita kong nagpunas ng luha si Abdo. Grabe, ngayon ko lang siya nakitang malungkot. Pagpunas niya ng luha niya ay tumingin siya sa akin at ngumiti. Kaya nung nakilala kita, Mang Tonyo, at makita ko kung paano mo pinoprotektahan yung baryo natin, parang nakakita ko ng isang pagkakataon. Hindi lang para makatakas sa kalungkutan ko. Para din ako nagkaroon ng purpose in life. Sa bawat aswang na napapatay natin, sumasaya ako. Kasi alam kong nakakatulong ako sa kapwa ko. Tumigil kami sandali dahil napapagod na din kami maglakad ni Abdo. Dahil narinig ko na yung pinanggagalingan ni Abdo, alam kong kailangan kong ipaalam sa kanya na mahalaga siya sa akin. Alam mo Abdo, ikaw at itong misyon natin, ang pamilya ko. At ganun ka din sa akin, Mang Tonyo. Para kang kuya that I never had. Oh, English yun ha. Salamat ha. Salamat talaga sa pagsama sa akin. Maswerte ako at nandito ka. Alam mo, hindi ko magagawa lahat ng nagagawa natin kung hindi kita kasama Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagod na kami sa kakalakad pero sa wakas narating namin ang gilid ng baryo. Dala-dala si Marco na ngayon ay natutulog na sa balikat ko. Mang Tonyo, tingnan mo si Marco. Ang himbing-himbing ng tulog. Siguro sa unang pagkakataon sa matagal na panahon nararamdaman niyang ligtas siya. Oo nga At responsibilidad natin na panatilihin yung pakiramdam niya na yun. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao sa baryo. Naglakad kami patungo sa bahay ng kapitan ng baryo. Dito kami palaging pumupunta pag galing kami sa paglalakbay para mag-report ng mga nangyayari at para na din kumolekta ng kita. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Abdo. Mula sa pabiro at masayahing mukha, naging mas seryoso ito na parabang may malalim na iniisip. O Abdo, okay ka lang? May problema ba? Wala ho, Mang Tonyo. Naisip ko lang, gaano pa kaya karami ang mga batang tulad ni Marco ang nangangailangan ng tulong natin? Totoo yan, Abdo. Napakarami nila. Hindi lang bata, may mga matatanda, mga mag-asawa, isang buong pamilya. Pero iisa lang. Tulad ng palagi kong sinasabi, bawat araw na lumalaban tayo, bawat aswang na napipigilan natin, isang hakbang yun papalapit sa mas ligtas na baryo. Pagdating namin sa bahay ng kapitan, sinalubong kami ni Kapitan Elmo. Tanya, Abno, sino yung kasama ninyo? Kapitan naman hindi po Abno. Abdo po, Abdo. Abdo. Pasensya na, Abdo nga pala. Si Marco po yan.
Natagpuan namin siya sa isang lumang balon sa gubat. Malapit sa puno ng balete. Nahulog daw siya doon nung naglalaro siya. Nilapag ko si Marco sa sofa para mas makapagpahinga ng maayos. Mabuti na lang at nandun kayo. O sige, aalagaan namin siya dito. Kayo, sigurado akong pagod na kayo. Baka gusto nyong magpahinga muna kayo dito. Mang Tonyo, baka may iba pa tayong matutulungan sa gubat. Gusto mo bang magpahinga dito o tuloy na ba natin ang paglalakbay natin? Tama ka. Habang gabi pa, mas magandang ngayon na maghanap tayo ng aswang. Bukas na lang tayo magpahinga pag maaraw na. O ano, handa ka na ba sa isa pang round? Boy Scout ata to, laging handa. Para sa baryo, para kay Marco, at para sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Ang dami mo talagang alam, Abdo. Nagpaalam kami kay Kapitan pero pinigilan kami nito. Pwede bang makiusap muna sa inyo na wag muna kayong umalis? Ha? Bakit po? Ilang araw na daw na hindi umuwi yung magulang ni Marco sa bahay nila At ayaw kong mag-alala yung bata. Kung nandito kayo, pwede kong sabihin na babantayan niyo muna siya at hahanapin ko naman yung mga magulang niya. Napagpasyahan namin na hindi rin naman masama na magpahinga ng mga ilang araw. Para din mas may lakas kami para sa susunod na aswang na makakaharap namin. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang naging komportable si Marco. Makikitang masiyahin at makulit din siya tulad ni Abdo. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa bahay kubo kung saan kami pansamantalang tumutuloy, biglang nagbiro si Marco habang pinagmamasdan ang pagsasanay ni Abdo sa paghawak ng sibat. Kuya Abdo, sigurado ka bang ganyan ang paghawak sa sibat? Baka mamaya, masaksak mo pa yung sarili mo niyan, ha? Aba. Sige nga, Marco. Turuan mo nga ako kung paano ba dapat. Para next time mas mabilis natin matatalo yung mga pangit na aswang na yon. Masaya naman pumunta si Marco para makisali kay Abdo. Sige po, pairam ako. Op. Dito ka lang sa kahoy na walang talim. Okay lang po. Ganito po kasi dapat Ya! Nax, parang Ninja Turtles Habang tumatagal ay mas napapapalapit na si Marco sa aming dalawa ni Abdo. Para na din siyang naging bahagi ng pamilya namin. Lagi namin siyang nakakasama. Mula sa pagtulong sa mga gawain sa bahay hanggang sa pagsama sa amin sa mga maliliit na misyon sa paligid ng baryo. Unti-unti niyang natutunan ang kahalagahan ng aming trabaho. Isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng baryo, kinausap ko si Marco tungkol sa mga pangarap niya. Marco, ano bang gusto mo maging paglaki mo? Gusto mo bang maging mangangatay din ng aswang tulad namin ni Abdo? Antonio, gusto ko rin po sana maging katulad nyo Gusto ko pong protektahan ng baryo natin. Pero gusto ko rin pong maging doktor para matulungan ko pa yung mga mas maraming tao. Pwede ding parehas, di ba? Doktor na mangangatay ng aswang. Pero kahit ano pa man ang gusto mong gawin, ang mahalaga lagi mong sinusunod yung laman ng puso mo at di yung mga sinasabi ng ibang tao para sa'yo. Ha? Biglang dumating si Abdo at nakikinig pala siya sa usapan namin. At ano man ang piliin mo, Marco, suportado ka namin. Pamilya mo na din kami ni Mang Tonyo mo. Sa mga sumunod na araw, patuloy naming sinamahan si Marco. Mas tumagal kami kaysa sa inaasahan namin dahil masaya kami pagkasama namin siya. Isang hapon, habang nag-iinsayo kami ni Abdo sa likod ng bahay kubo, sinimulan ni Marco ang kalokohan niya. Kuya Abdo, alam mo po ba yung paboritong sport ng mga aswang? Paposing-posing pa siya na parang nagkakarate. Hindi, ano ba? Nakiposing din si Abdo kay Marco. Di, tagu-taguan kasi mahilig silang magtago sa dilim Ayos, pang-going bulilit yung mga joke mo Pero sigurado ka bang hindi chess? Bakit naman po chess?
Kasi isang maling galaw lang, checkmate na sila sa atin eh. Alam nyo, di ako natatawa sa jokes nyo eh. Mas natatawa ako sa kakornihan nyo. May pa-posing-posing pa kayong ginagawa dyan ha. Masaya akong makita na kahit sa simpleng mga biro, nagkakaroon kami ng bonding at nakakalimutan namin pansamantala ang mga panganib ng aswang. Habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno, hindi pa rin tapos si Marco sa kanya mga jokes. Di ko alam kung saan niya napupulot yon. Mang Tonyo, ano naman ang paboritong inumin ng mga aswang? Dugo? Ano pa? Lamang loob? Di naman inumin yun eh. Ano? Di, tiyaanak. Ay, ang witty ha. Pero nako Marco, baka mamaya ikaw na maging paboritong snack ng mga aswang sa mga jokes mong yan ha. Ay, may kilalaman pala yun, Abdo. Dapat pala turuan natin si Marco ng mga dapat at di dapat na i-joke. Nagulat kami kasi biglang sumeryoso ang mukha ni Marco. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Marco? Mang Tonyo, Kuya Abdo, sa tingin niyo po ba okay lang na nagjo-joke-joke po tayo palagi kaysa mag-focus po sa pag-practice na makipaglaban sa mga aswang? Nagkatinginan kami ni Abdo bago ko sinugot ang tanong ni Marco. Marco, alam ko kailangan natin mag-ensayo para mas malakas tayo pag makikipaglaban sa aswang. Pero dapat, di tayo palaging seryoso. Mahalaga rin na matutunan nating hanapin yung liwanag sa bawat sitwasyon. Dapat kada kaya nating sumaya at magtawanan, ginagawa natin. Tama si Mang Tonyo mo, Marco. Alam mo ba kung anong ginagawa ko tuwing natatakot ako pag nasa gubat kami o nakikipaglaban kami sa aswang? Ano po? Nagjo-joke lang ako o dinadaan ko lang sa kalokohan. Kasi pag masyado kong sineryoso, baka mahimatay na ako sa nervyos. Kung ganun po pala, dapat mas mag-research pa po ako ng jokes para po marami akong baon. Ilang gabi na ang lumipas pero di pa din nahahanap nila Kap ang magulang ni Marco. Napapansin na din ito ni Marco at madalas ay nagtatanong siya sa amin kung bakit hindi pa siya umuwi. Pero sinusubukan naming ibahin ang topic o biglang aliwin siya para di niya na maisip. Isang gabi, nag-aalala kami ni Abdo dahil napansin namin na mas malamig at mas madilim ang gabing ito kaysa sa normal. Alam namin na tuwing nangyayari ito, tsak na may aswang na pagala-gala. Napagpasyahan namin na maganda ng gamit panglaban sa aswang kung sakaling may mangyari man. Kuya Abdo, Mang Tonyo, may bago po akong naisip na joke. Marco, pwede bang bukas na lang tayo mag-joke time? Uy, ito naman si Mang Tonyo. O sige Marco, ano yon? Bakit po hindi pwede maglaro ng hide and seek ang mga aswang sa baryo natin? Kasi alam po nilang andito po kayo sa baryo natin para patayin po sila. Alam po nila kahit saan po sila magtago for sure, mahahanap niyo po sila eh. In fairness sa bagong joke mo na yon may kasamang pambobola. Pero Marco, kailangan mong tandaan sa mga ganitong gabi, pwede naman tayong mag-joke time. Pero kailangan maging mas alerto tayo ano pong pwede kong gawin? Di pa namin nasasabi kay Marco ang dapat niyang gawin, bigla kaming may narinig na kakaibang ingay mula sa gubot na katabi ng baryo namin. Agad naming tumakbo doon at nung pakiramdam namin malapit na kami, ay tumigil kami at tinutok yung flashlight sa direksyon ng ingay. Nakita naming gumagalaw yung mga dahon na parang may lumalakad papalapit sa amin. Abdo, akin na yung itak. Marco, umuwi ka na at suotin mo yung bawang na kwintas na ginawa namin para sa'yo. Okay po, copy po. Ingat po kayo at galingan nyo Ano, Abdo, handa ka na? Salute sir, palaging handa.
Nilagay na ni Abdo yung langis na nakakapanghina sa aswang sa sibat niya at hinawakan na ng maayos ito. Lumabas mula sa lilim ng mga puno ang isang malaking aswang. Mas malaki kaysa sa mga nakaharap namin. Ang haba ng mga kuko nito at pulang-pula ang mga mata. Mang Tonyo, sa tingin ko di mahilig sa joke time tong isang to. Kailangan natin magseryoso ngayon, Abdo. Mukhang mahihirapan tayo sa isang ito. Mabilis na sumugod ang aswang sa amin. Sinalubong namin ito ni Abdo pero ramdam naming mas malakas sa amin to at sobrang bilis kaya umiwas kami. Umikot naman ang aswang at makikita mong natutuwa siyang makipagsuwagan sa amin. Mang Tonyo, pa-joke lang ako. Isa lang, bago ako mamatay. Ano ka ba naman, Abdo? Di maganda ang oras to para sa joke mo, no? Promise, baka kasi last na to eh. Ito na yung killer joke ko. Ano ba kasi yun? O sige, ito. Anong sabi ng aswang nung natalo siya? Sabi niya, wala to. May next life pa naman ako. Ano kami, pusa? Next life? Nagulat ako nang matawa yung aswang sa joke ni Abdo. Pero ginawa ko din itong tsansa para ma-atake siya dahil di siya nakafocus sa amin. Aray! Nakita ni Abdo na may chance pa kami kaya lumapit siya at tinulungan akong patayin tong aswang. O Abdo, kala ko ba may next life pa yung aswang? Pasalamat ka, Mang Tonyo. Have yung joke ko sa aswang. Kung hindi, magagamit natin ang one and only life natin. Hindi ko nga alam ba't tumatawa yun eh. Ang corny naman. Tumawa kami ni Abdo at umuwi na din kagad para tingnan kung okay lang ba si Marco. Kinabukasan, nagpasya kami na magkaroon ng mas seryosong pagpaplano at pagsasanay. Lalo na at nakakasama-sama namin si Marco. Dapat ay mas maging maingat kami dahil di namin gusto na may mangyari sa kanyang masama. Marco, kailangan siguro magkaroon ka ng sarili mong sandata at matuto kang makipaglaban sa aswang kahit papaano. Kasi, paano paggabi, biglang may makasalubong kang aswang bago makarating dito sa bahay? O di ba mahirap na? Tama si Abdo. Kaya ngayong araw tututukan ka namin para matuto kang makipaglaban. Pero siyempre, dapat gusto mo muna para alam namin kung magiging determinado ka ba sa mga ituturo namin. Opo. Gusto ko po talaga matuto kasi gusto ko pong makatulong. Saka marami din po akong baong jokes para pag maglalakbay tayo, mapapatawa ko po kayo. Opo. Tuturuan ka namin as self-defense. Di ka namin isasama sa mga paglalakbay at aswang hunting namin. Siguro, pag mas lumaki ka na ng konti o pag mas magaling ka na. Ay, akala ko po naman po. Pagkatapos namin mag-almusal, ay pumunta na kami sa may likod ng kubo kung saan kami nagtitraining. Nag-set up kami ng iba't ibang mga obstacles at target para sa pagsasanay ni Marco. Wow, parang exercise area lang po to ah. Speaking of exercise, Kuya Abdo, alam mo ba kung anong paboritong exercise ng mga aswang? Ano ba? Di deadlifts kasi patay na sila eh. Ginagawa mo namang zombie yung mga aswang eh. Alam mo, delay yung tactic ka lang eh. Tara na, start na tayo. Inabot kami na maghapon sa pag-iensayo kay Marco. Grabe, ang galing mo Marco ah. Natural na natural sa'yo. Oo nga, feeling ko kung araw-araw na ganito ka, baka maging mas magaling ka pa sa akin eh. Okay Mang Tonyo? Oo, kasi sa jokes talo mo na si Kuya Abdo mo eh. Hoy, kung di funny ang joke ko, baka patay na tayo ngayon. Baka di mo naalala Mang Tonyo. Oo na. Best comedian ka nga pala. Lumipas ang ilang linggo na wala kaming ibang ginawa kundi ang magsanay at magbantay sa baryo tuwing gabi. Isang umaga, nagising kami ni Abdo na wala si Marco.
Nung una ay nag-aalala kami pero naalala namin palagi palang maagang bumabangon si Marco dahil mahilig siyang maghanda ng almusal naming tatlo. Inisip namin na baka bumili lang siya ng pandesal sa labas tulad ng lagi niyang ginagawa. Ano yun? Dahil gumaling na siya nagsulo na siya sa aswang hunting? Alam mo, baka nasobra na tayo sa kape kaya ang nervyosin na natin. Ilang oras na ang lumipas pero wala pa din si Marco. Napagpasyahan naming maglibot-libot para hanapin siya. O ano, Abdo? Nakita mo ba si Marco? Hindi, Mang Tonyo Saan naman kaya pumunta yun? Imposibleng maglayas kasi kagabi bago matulog nagkwentuhan pa kami sa kung anong gagawin namin sa training ngayon Agad kaming nagpasyang ipaalam na kay Kapitan Elmo ang pagkawala ni Marco. Habang naghahanda kami para maghanap kasama yung mga nag-volunteer tumulong, lumapit si Kapitan na may bitbit na isang maliit na papel. Tonyo, nakita daw nila yan sa halamanan sa tapat ng kubo nyo. Binuksan ko yung papel at nakita kong sulat ito. At alam na alam kong galing kay Marco ito dahil ganito siya magsulat. Mang Tonyo, Kuya Abdo, pasensya na po kung bigla lang po akong umalis. Magpapaalam po sana ako kaso ang sir po ng tulog nyo Palakasan pa po kayong umilik. Umalis po ako kasi may narinig po kung may mga tao sa kabilang baryo na nangangailangan ng tulong kasi may mga aswang daw po na nanggugulo. Naisip ko po na baka kaya ko na pong tumulong sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Gagamitin ko po ang lahat ng natutunan ko sa inyo. Babalik din po ako. Pangako, Marco. Nako, hindi pa siya handang makipaglaban sa aswang mag-isa, Mang Tonyo. Hindi natin alam kung handa na ba siya o hindi. Naalala mo ba nung ginawa mo din to sa akin dati? Di ba, nakayanan mo naman? Ngayon, kailangan lang natin hanapin si Marco at tsak naligtas siya. Pero, ang daming kabilang baryo Ano natin siya mahahanap kagad? Nagpatulong kami kay Kapitan para bumuo ng ilang grupo para pumunta sa mga kalapit baryo para matukoy kung saan baryo ba pumunta si Marco. Habang naglalakad, hindi matigil si Abdo sa kaka-overthink kung ano na ba ang nangyari. Sana, maayos lang siya, Mang Tonyo. Dapat ata, di muna natin siya tinuruan makipaglaban sa aswang Abdo, malakas si Marco at marami siyang natutunan sa atin. Kailangan nating maniwala sa kakayahan ni Marco. Siguro, pwede din tayong magdasal na makita natin siya ng ligtas. Pinapalakas ko ang loob ni Abdo, pero kinakabahan din ako sa mga pwedeng mangyari sa unang pakikipaglaban ni Marco sa aswang. Habang naggagabi ay mas tumitindi yung pag-aalala namin. Pero hindi kami sumusuko. Patuloy kaming naghahanap at umaasa kaming makita namin si Marco bago pa man may mangyari sa kanyang masama. Parang sobrang tagal ng bawat oras na di pa namin nahahanap si Marco. Iniisip ko na lang talaga na sana sapat na yung mga naituro namin sa kanya para manalo siya laban sa aswang. Abdo, di ba may mga kalaro si Marco sa gubat? Oo, kalaro niya yung mga taga-kabilang baryo. Doon sa lagpas sa gubat. Baka doon siya pumunta. Baka yung mga kalaro niya yung nagkwento sa kanya na may aswang sa baryo nila. Kaso, malayo yun. Baka bukas pa tayo makarating doon kung babaybayin natin tong gubat. Alam po namin kung paano mabilis na makapunta doon. May mabilis po na ruta na alam ako. Sigurado ka ba dyan? Opo, nung bata pa po ako doon ako nadaan para mabilis makipagkita sa mga kalaro ko sa baryong yon. Ganun ba? O sige, paturo naman sa amin please. Kailangan na namin makarating doon kagad Habang naglalakad kami sa gubat, may napansin na yapak yung lalaking nagtuturo sa amin. Ito, maliliit na yapak. Posibleng galing sa bata. Ito naman parang malaking paa ng hayop. Di normal yung laki nito Baka posibleng sa aswang tong isa. Nagkatinginan kami ni Abdo.
Pareho naming naisip yung posibilidad na nagkita na si Marco at yung aswang. Kailangan natin bilisan. Nasa panganib si Marco. Oo nga, malaking tsansa na nakita na si Marco at yung aswang. Patuloy kaming naglakad palalim sa kagubatan. Kasabay nito ay lumalalim na din ang gabi. Mas tumatagal, mas kinakabahan kami ni Abdo kung ano ba talaga ang nangyari kay Marco. Napatigil kami nung may marinig kaming ungol sa hindi kalayuan. Nanahimik kami para malaman kung saang direksyon ba nang gagaling ang ungol. At agad na pumunta sa direksyon na yon. Marco! Marco! Nandiyan ka ba? Si Kuya Abdo to! At Mang Tonyo mo! Tara na, uwi na tayo! Gabi na! Walang sumagot at nagulat kami dahil nawala bigla yung ungol na naririnig namin kanina. Daan-daan kaming umusad patungo sa pinanggalingan ng ungol. Pero wala kaming nakita kundi sanga at dahon lang na nagkalat. Tara, tumuloy na lang tayo sa kabilang baryo. Di tayo pwede magpalito sa mga naririnig natin dito sa gubat. Oo nga, di natin alam baka ginugulo lang tayo ng mga ibang aswang para di tayo makapag-focus sa paghahanap. Wala tayong oras para sa ibang aswang ngayon. Kailangan muna nating mahanap si Marco. Ikaw, di mo ba kami nililigaw? Sabi mo kanina mas mabilis na ruta pero ba't ang tagal-tagal natin naglalakad? Saglit lang po talaga. Kaso, tawid ilog yun Kadalasan mababa yung ilog pero kanina malalim kaya kailangan nating umikot. Nagulat kami na may isang maliit na grupo ng mga lokal na mga ngaso ang lumapit sa amin para sabihin na may nakita silang batang lalaki. Ha? Saan nyo nakita? Nakita namin nag-iisa siya sa isang lumang kubo sa kagubatan, malapit sa hangganan ng susunod na baryo. Sigurado ba kayong si Marco yon? Hindi kami sure sa pangalan kasi di naman namin nakausap Pero batang lalaki nga yun at mukhang nagtatago siya ron. Tinuro nila sa amin yung direksyon ng sinasabi nilang lumang kubo. Agad naman kaming tumakbo ni Abdo papunta doon. Kitang-kita na sobrang seryoso ni Abdo sa paghahanap. Hindi ko siya nakikitang ngumiti o nagbiro ngayong araw. Pagdating namin sa lumang kubo, dahan-dahan kaming lumapit. Ayaw namin mapansin o marinig kami ni Marco. Kasi alam namin pag nakita kami nito, magtatago siya o tatakbo palayo. Ang talino ni Marco, Mang Tonyo. Perfect hiding spot to para di siya makita ng aswang. Pagsabi niya nito ay sumilip siya sa loob ng kubo. Marco! Nandito na kami ni Mang Tonyo mo. Huwag ka na matakot, ligtas ka na. Ngunit walang sumagot. Dahan-dahan kaming pumasok sa kubo pero wala si Marco sa loob. Tiningnan namin yung mga lugar na posibleng pinagtataguan niya pero wala. Alam lang namin na totoong nakita ng mga mangangaso si Marco kanina dahil nakakita kami ng bote ng situ at Hansel sa lapag na favorite ni Marco. Halata mo nagmadali pang umalis Pero imposible siyang nagtira niyan. Favorite niya yan Baka nakatanog kaya umalis na. Hayaan mo na, tumuloy na lang tayo. Paalis na kami nang biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng kubo. Hinanda ni Abdo ang sibat niya at inabot sa akin ang itak ko. Handa na kami sa aswang na makakalaban namin pero naggulat kami na imbis na aswang si Marco ang lumabas doon at agad naman siyang tumakbo papunta sa amin. Mang Tonyo! Kuya Abdo! Buti po nahanap niyo po ako dito. Ano, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ayos lang po ako. Wala po akong sugat. Agad siyang niyakap ni Abdo. Marco, saan ka nagpunta? Bakit ka umalis ng walang paalam? Huwag mo nang gagawin ulit yun Nag-iwan naman po ko ng sulat Hindi niyo po ba nabasa? Nabasa. Nabasa niyo naman po pala Bakit tinatanong mo pa ako, Kuya Abdo? Ang ibig kong sabihin, bakit ka nandito sa gubat? Malusot lang po kayo Di naman po yun yung tanong niyo sa akin kanina
nandito po ako kasi hinabol po ako ng aswang. Nagtago po ako dito. Akala ko po, kaya ko pero natakot po ako. Sorry po kung nag-alala po kayo sa akin ha. O sige na, huwag ka na matakot. Normal lang na matakot lalo na't bata ka pa. Oo nga, ako nga matanda na natatakot pa din Ang malaga ligtas ka. O sige na, huwag ka na umiyak. Gagantihan natin yung aswang na yan. Oo nga pero una sa lahat, umuwi na muna tayo. Ikaw Marco tama na yung solo adventure mo. Grabe, nagutom ako bigla Nahalata namin na may malalim na iniisip si Marco. Di namin alam kung dahil lang ba sa pagod pero parang seryoso siyang nag-iisip habang naglalakad kami. Nagulat kami nung bigla siyang huminto at tumarap sa amin. Mang Tonyo, Kuya Abdo, may kailangan po akong sabihin sa inyo Kanina ko po iniisip kung sasabihin ko po sa inyo o hindi. Pero kailangan po ninyong malaman yung totoo. Tumigil kami para pakinggan yung gustong sabihin ni Marco. Nakita naming seryoso siya sa kung ano man yung gusto niyang sabihin. Ano yun Marco? Huwag mo nang i-overthink yan. Pwede mong sabihin sa amin lahat. Tutulungan ka namin kahit ano man yung problema mo. Huminga ng malalim si Marco na parabang pinipigilan yung takot at kaba niya. May nalaman po kasi ako nung pumunta ako sa kabilang baryo para patayin yung aswang. O ano yung nalaman mo? Aswang po yung mga magulang ko. Ha? Paano mo naman nasabi Marco? Baka naman chismis lang yan ng mga tao. Sila po yung aswang nakakalabanin ko po sana Nagulat kami sa sinabi ni Marco. Kaya po nila ako inahabol kanina kasi kailangan ko daw pong sumama sa kanila. Sabi daw po nila, pag nasa tamang edad na daw po ako, papasahan daw po nila ako ng iyas para maging aswang din daw po ako. Yumakap siya sa amin habang naiyak. Ayaw ko pong maging aswang. Ayaw ko po. Ayaw ko maging aswang. Ayaw ko manakit ng tao Napatingin kami ni Abdo sa isa't isa dahil hindi kami makapaniwala. Tiningnan ulit namin si Marco na ngayon ay nagpupunas na ng luha. Sabi daw nila, wala akong magagawa pero alam ko po meron. Pag pinili ko pong sumama sa inyo at pinili ko pong maging mabuting tao, hindi po ako magiging katulad nila, magiging aswang. Natutuwa ako sa sinabi ni Marco at kasabay nito ay naawa din. Iniisip ko pa lang na ako yung nasa sitwasyon niya ay nararamdaman ko na yung bigat ng pakiramdam niya ngayon. Marco, hindi porket aswang ang magulang mo, iyon na ang pagkatao mo. Tama ka, pag pinili mong maging mabuti, pag pinili mong protektahan yung mga tao kaysa saktan, hindi ka magiging sila. Oo Marco, hindi malaga kung ano yung pinanggalingan mo, kung ano yung mga magulang mo, o kung ano man yung sinasabi nilang kapalaran mo. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon at kung ano ang pinili at pipiliin mong gawin. Isa lang ang alam ko, di ko hahayaang makuha ng mga magulang ni Marco si Marco. Di ko hahayaan na pilitin nila yung bata sa bagay na sila lang ang may gusto para sa kanya. Pagbalik namin sa baryo, dumiretso kagad kami sa bahay ni Kapitan para ipaalam na nahanap na namin si Marco para mapatigil na niya sa paghahanap yung mga volunteers. Nagdadalawang isip kami kung sasabihin ba namin kay Kapitan yung tungkol kay Marco. Pero napagdesisyon na naming mas mabuting sa amin niya malaman kaysa sa iba pa. Kapitan Elmo, may gusto lang sana kaming sabihin sa'yo. Ano yan, Tonyo? Mukhang seryosong bagay yan Una sa lahat gusto kong sabihin muna na bata lang si Marco at hindi niya gusto kung ano man yung sasabihin ko. At alam kong di siya magiging problema dahil may mabuting puso si Marco. Ano ba yon? Pwede mo naman akong diretsahin, Tonyo. Aswang ho ang magulang niya. Paano mo naman nalaman?
di ba nawawala yung magulang niya? Yung aswang na nanggugulo sa kabilang baryo, sila yon at kinausap nila si Marco pero di pumayag si Marco sa gusto nila. Grabe, napakabigat naman yan para sa bata. Kapitan, ano sa tingin mong pwede natin gawin para protektahan si Marco? Una, baka di siya matanggap ng mga tao dito. Pangalawa, paano pag pumunta yung mga magulang niya dito para pilitin siya? Kaya kong kausapin ng mga tao sa baryo tungkol kay Marco. Alam kong maintindihan nila ang sitwasyon. At kilala na din naman nila si Marco. Alam nilang mabuting bata to at wala siyang gagawin para makapanakit ng iba. Tapos, doon naman sa magulang niya, kayo nasagot doon. Ha? Paano kami, Kap? Kailangan yung mas turuan pa si Marco ng mga pamamaraan laban sa aswang. Kailangan din bantayan niyo siya. Hindi natin alam kung paano ba talaga nagiging aswang ang isang aswang. Sa hiyas lang ba ito na pinapasa o may iba pang paraan? Sisiguraduhin ko magiging magaling si Marco. Tipong siya na mismo yung kayang pumatay sa mga magulang niya pag pinilit ang mga to na gawin siyang aswang. Tama! Gagawin namin lahat na makakaya namin, Kap! May kinuha si Kapitan Elmo sa opisina niya at bumalik na may daladalang anting-anting. Tiningnan niya ito ng maigi na parabang nagdadalawang isip kung ibibigay niya ba ito kay Marco o hindi. Pero sa dulo ay ibinigay niya din ito. O ito, yari ito sa mga sagradong halaman at mga bato. Nakilala na nagbibigay proteksyon laban sa masasamang espiritu at aswang. Ayoko sanang pakawalan to pero gusto kong isuot mo to palagi, Marco. Naku, maraming salamat po, Kapitan Elmo. Sobrang bait niyo po para ibigay po ito sa akin. Salamat po kasi di niyo po ako pinapatay o pinapakulong. Salamat po kasi tutulungan niyo po akong lahat. Sa mga sumunod na araw ay sinimulan na namin ang masinsinang pagsasanay ni Marco. Pagsasanay ito sa katawan, pag-iisip at espiritual. Bukod sa mga pagsasanay mo na to, kailangan matibay din ang loob mo, Marco, ha? Tama, kailangan di ka nila mauto o makumbinsi na maging aswang. Sa bawat training namin ay nakikita namin ang determinasyon at pagsisikap ni Marco na maging mas malakas at mas matalino. Hindi lamang siya natuto kung paano lumaban, natuto din siyang kontrolin ang nararamdaman niya pag natatakot o kinakabahan siya. Isang gabi, matapos ang isang matinding pagsasanay, naisip namin gumawa ng apoy at umupo sa tabi nito para magkwentuhan. Mang Tonyo, Kuya Abdo, salamat po sa pagtitrain sa akin ha. Salamat po kasi hindi po kayo nasuko sa akin eh. Wala yun. Small things. Pamilya tayo, Marco eh. At lagi mong tatandaan to ha. Ang pamilya di nag-iiwanan. Grabe ang saya ko ngayon. Dati mag-isa lang ako tapos grabe na yung pasasalamat ko nung dumating si Abdo. Kahit Abnoy minsan, tapos ngayon tatlo na tayo. Kaya nga ang saya ko din eh. Umay na din kasi ako minsan sa'yo, Mang Tonyo eh. At masaya din po ako kasi kahit po di ko po kayo kaano-ano, iminamahal niyo po ako na para bang sarili niyo pong anak. Ilang linggong mapayapa yung pagsasanay namin at akala namin ay bumalik na ang lahat sa normal. Alam naming darating tong araw na ito. Pero hindi pa rin kami handa. Isang tahimik na gabi. Habang nagbabantay kami sa paligid ng baryo, naramdaman naming may lumapag sa gubat na malapit sa amin. Ano yun? Naramdaman niyo po ba yun? Napansin namin na bukod sa pagiging mas malakas at mabilidad ni Marco, mas nagiging alerto na siya sa kapaligiran niya. Tinuro ko kung saan ko naramdamang lumapag yung aswang. Sige na, maganda kayo. Agad na binigay sa akin ni Abdo yung itak at yung bolo kay Marco. Hindi nagtagali lumitaw mula sa dilim ang dalawang matatangkad na nilalang. Agad na nakilala ni Marco kung sino ang mga aswang. Sila ang mama at papa ko.
Agad kaming humarang ni Abdo sa harapan ni Marco para takpan si Marco. Marco, anak, umuwi ka na sa amin. Oras na para tanggapin mo yung kabalaran mo. Hindi ako babalik sa inyo. Nakapag-decide na ako kung anong gusto kong maging at wala kayong magagawa doon. Napakawalang utang na loob mo, anak. Pinalaki ka namin, pinakain, pinag-aral. Tapos ito lang ang igaganti mo sa amin. Ano, dahil ba ito sa kanila? Kung di ka sasama sa amin, papatayin na lang namin sila. Hindi niyo po ako matatakot. At di niyo po kami natatakot. Di niyo po ako madadaan sa ganyan-ganyan nyo, no? Mas pinapatunayan niyo lang po na tama ang naging desisyon ko eh. Kung hindi ka susunod ng maayos, edi pupwersihin ka na lang namin. Hindi pwedeng tawang makinabang sa lakas mo. Hindi namin isusuko si Marco ng walang laban. Kahit magkapatayan pa tayo dito, pamilya namin siya at di namin siya susukuan. Nagsimula ang isang matinding labanan. Sa kabila ng mga paghahanda namin ay hindi pa din naging madali ang pakikipaglaban namin. Malakas at mabilis ang mga aswang na to. Kung di dahil sa kagustuhan namin proteksyonan si Marco, malamang kanina pa kami natalo ng mga ito. Sa gitna ng labanan, malinaw na ipinapakita ni Marco yung mga natutunan niya. Sa huli, sa tulong ng anting-anting na bigay ni Cap at ang pagtutulungan naming tatlo, ay natalo namin ang magulang ni Marco. Hindi lang namin siya napatay dahil bago pa man namin siya mapatay, lumipad na sila. Kung mas pinili mo sila, Marco, bahala ka. Huwag kang tatakbo sa amin pag pinagtabuya ka na nila dahil sa pagiging aswang mo. Biglang napayak si Marco nang umalis na yung mga magulang niya. Parang ngayon niya palang naramdaman yung takot at ngayon lang pumasok sa kanya na mismong magulang niya ang kalaban niya. Niyakap siya ni Abdo na parang bang nababasa ang nasa isip niya. Tandaan mo, Marco, di lang sa dugo nasusukat ang pagiging pamilya. Minsan, mas pamilya pa sa totoong kadugo mo yung mga taong nakilala mo lang eh. Tama, Marco. Ang totoong pamilya, mamahalin ka kung sino ka man. Hindi sa kung anong gusto nilang maging ikaw. Mukhang naintindihan naman ni Marco ang sinabi namin dahil pinunasan niya na yung luha niya at yumakap sa amin. Pagkalipas ng ilang araw mula nang harapin ni Marco yung mga magulang niya, ay bumalik na sa normal ang lahat. Isang hapon habang si Marco, Abdo at ako ay nasa gitna ng aming araw-araw na pagsasanay, bigla na lang dumilim. Bah, parang may paparating ah. Agad na tumakbo si Abdo sa loob ng kubo para kunin yung mga armas namin. Nararamdaman ko pong di lang po normal na aswang. Mas malakas po siya kaysa sa mga nakalaban na po natin. Ito mga sandata nyo. Yung anting-anting ko po. Tumakbo naman si Marco at pumasok sa kubo para isuot yung anting-anting niya. Hindi nagtagal, may lumabas na malaking aswang galing sa kagubatan. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa anumang aswang na nakaharap namin. Ako ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang aswang. Narito ako para bawiin ang dapat ay sa amin. Nek-nek mo. Kung laban ang hanap mo, hindi kami uurong sa'yo. Kahit na lolo ka pa ng lolo ng lahat ng mga aswang. Hindi po ako babalik sa inyo. Kasama ko na po ang pamilya ko ngayon. Di ko na po kayo kailangan. Umungal ng malakas sa matandang aswang at nagsimula ng umatake. Binigay namin lahat ng lakas namin para matalo itong matandang aswang, pero masyado siyang malakas para sa kakayanan namin. Pakiramdam ko, ito ang pinakaunang laban na matatalo kami dahil naramdaman ko na sa sarili ko na nanghihina na ako. Pagtingin ko kay Abdo ay ganun din siya. Ngayon si Marco na lang ang mag-isang nakikipaglaban at makikita mong nahihirapan din siya. Nagulat kami nang hubarin ni Marco yung anting-anting na bigay sa kanya at sinuot ito kay Abdo na ngayon ay mas nanghihina na kesa sa akin.
ipag-pray niyo po ako na mas manig yung kabutihan sa akin kaysa sa pagiging aswang ko. Nagulat kami nang ilabas niya ang hiyas na ibinigay sa kanya ng magulang niya. Marco, wag! Di natin alam kung ano mangyayari pag nilunok mo yan. Mas gugustuhin ko bang mamatay kaysa maging isa ka sa kanila. Pero hindi ko po kayang makita kayong mamatay ng dahil sa akin eh. Hindi ko po kakalimutan yung pagmamahal niyo sa akin. Nilunok ni Marco yung hiyas na kaninang hawak niya at nagpalitan niyo siya bilang aswang. Sabi na babalik ka din sa amin. Tara na, umuwi ka na sa totoo mong pamilya. Nagulat yung matandang aswang nang bigla siyang atakihin ni Marco. Pagkalipas ng ilang minuto ay napabagsak ni Marco ang matandang aswang. Pagbagsak ng aswang sa lupa ay bigla itong naging usok at abo sa hangin. Akala namin ay pagtapos mapatay ni Marco ay babalik na siya sa dati niyang anyo. Pero nagulat kami na parang hindi na si Marco ang aswang na ito. Nilapitan niya si Abdo na ngayon ay sugatan at tinangkang kainin. Pero napigilan siya ng anting-anting na suot nito. May nakita siyang tao na nanonood sa kalayuan kaya tumakbo siya papunta doon na parang gutom na gutom sa dugo at laman ng tao. Marco! Anak! Biglang napahinto ang aswang at tumingin sa akin saglit. Nakita ko na andun pa din si Marco sa loob ng nilalang na yon, na pinalilibutan lang siya ng kasamaan ng hiyas. Ginamit ko lahat ng natitira kong lakas para tumakbo at tsakapin yung aswang. Marco, anak, hindi mo gustong manakit ng tao, di ba? Di ba magiging doktor ka? Pakinggan mo yung puso mo, anak. Tandaan mo lahat ng tinuro namin sa iyo ni Kuya Abdo mo. Sumigaw ng malakas ang aswang, pero unti-unti ding nagbago yung anyo nito at bumalik na bilang batang Marco na sa ngayon ay walang malay. Marco, anak ko! Niyakap ko siya at naiyak. Akala ko naging isa na siya sa kanila dahil sa kagustong iligtas kami ni Abdo. Ilang taon nang lumipas at naisip namin ni Abdo na mag-retire na sa pakikipaglaban sa aswang. Nung una naisip naming ipasa na lang kay Marco ang responsibilidad, pero naalala ko kung gaano naging mahirap sa akin nung mag-isa lang ako. Napag-usapan naming bubuo kami ng grupo ng mga taong gustong lumaban laban sa aswang at ititrain namin sila kung paano ba maging mahusay na mga ngatay ng aswang. Pagdating namin sa unang baryo kung saan naisip naming maghanap ng mga matuturuan, sinalubong kami ng mga taga doon. Nung sinabi namin kung bakit kami nandun, ay naging hati ang tao. Ang iba sa kanila ay nag-alinlangan at yung iba naman ay bukas sa ideya na magkakaroon sila ng tagapagtanggol sa lugar nila laban sa aswang. Kinausap namin si Kapitan Elmo, ang kapitan nila, at hinayaan niya kami magkwento sa mga tao doon, pero sabi niya nakadepende pa din sa kanila kung sasama ba sa amin o hindi. Nagsimula kami magkwento sa mga pinagdaanan namin. Si Marco bilang siya ang pinaka-charming sa aming tatlo ang nag-umpisa ng kwento. Kinwento niya na siya ay anak ng aswang pero mas pinili niya ang buhay na meron siya ngayon. Alam niyo ba dati, akala ko destiny ko nang maging aswang. Pero napag-isip-isip ko, mas trip ko palang maging hero kesa horror. Totoo yun. Sa totoo lang, nasa kanya pa yung hiyas niya. Gusto niyo ba ng sample? Ay nako, nung huling ginawa niya yan halos nakakalimutan niya na yung totoong siya. Wag na tayo mag-sample niyan. Mahirap na. Natawa ang mga tao at dahan-dahang nagkaroon sila ng interes sa sinasabi namin. Tulad ng sabi ng mga aswang, kapag may sale sa mall, the more, the scarier. Nanahimik naman ang mga nagtatawa ng tao kanina. Okay. Corny. Proceed. Biglang nagtawanan yung mga tao ulit. Sabi nga nila, di ba? The more the merrier. Mas marami tayong magtutulungan,
mas marami ang tsansa nating maprotektahan ng mga mahal natin sa buhay. Tumahimik yung mga tao dahil tumingin sa akin si Abdo. Ako na ba? Nagtawanan na naman yung mga tao pagkasabi ko nun. Hindi lang ito basta usapin ng depensa laban sa mga aswang. Tungkulin din to sa pagbuo ng isang komunidad na sama-samang humaharap sa hirap ng buhay. Ika nga nila, no man is an island. Basta, pagtapos nito, mag-sign up kayo tapos yung 20 nyo gagawin kong 5,000. Ay, networking pala to. Sabi sa'yo, networking. Uso kasi yun eh. Hindi po, joke lang po. Pagtapos po nito, pwede pong lumapit sa amin yung mga interesado matuto. Pagkatapos ng pagpupulong, may mangilan-ngilang tao na lumapit sa amin at nagsabing gusto nilang sumama sa samahang binuo namin. Gusto ko pong sumali sa inyo. Di ko din po kasi alam kung anong gagawin ko sa buhay eh. Ako din po. Nung makita ko po kung gaano kayo kasayang tatlo at kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, naisip ko po na gusto ko din po ng ganyan. Ako, gusto ko sanang sumali sa inyo pero baka imbis na makatulong ako maging pabigat lang ako sa inyo. Ipagdarasal ko na lang na mas dumami pa kayo. Pwede bang ipasok ko yung apo ko dyan? Ang lakas kasing kumain Nauubos na yung budget ko. Ganito din ang ginawa namin sa mga ilan pang baryong napuntahan namin. At nakabuo kami ng samahan ng mga mangangatay ng aswang. Napag-usapan naming isikreto ito dahil may mga ilan sa gobyerno ang ginagamit ang samahan namin para sa sarili nilang intensyon. Sa ngayon ay masaya kami nila Marco at Abdo. Masyado na akong matanda para tumulong sa pagsasanay ng mga bagong miyembro ng grupo namin pero nakita kong kayang-kaya naman na ni Abdo at ni Marco yon. Masayang-masaya lang ako na dating ginagawa ko lang ng dahil sa pera ay nagkaroon na ng mas malalim na kahulugan. Wakas,